Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonne scheint. Ina, dali na. Nee, richtig. Oh, guck mal, das ist richtig, Bina. Nur nicht so fest drücken, dann geht das Zahnfleisch kaputt. Hm? Ich sag nur nicht so fest dagegen drücken, dann geht das Zahnfleisch kaputt. Ganz locker. Pasok na si Fiona ngayon. Malapit na ang birthday ni Fiona. Fiona Denise. Wenn ich spielen kann. Hä? Hä? Wann du spülen kannst? Ja, wenn ich du im Auge behalten kann, mach mal weiter, kurz mal weiter. Zähneputzen, Zähneputzen. Okay. Okay. Gapa kay si Inday Fiona, ay. Asa man naliwat si Inday Fiona? Lunes na naman. Pasok na naman si Fiona. Gapa kay lang kay Mami Rose. Eh! Sobrang saya ni Fiona, oh. May ano na naman. Bumalik na yung nagtitinda ng ice cream dito sa city. Ayan. Kain muna siya bago kami sasakay. Pauwi. Ngale ka? Mama, wie heißt Hallo auf Filipinisch? So, wie geht's? Kumusta? Kain muna siya. Naka-pink man lahat si Fiona ngayon. Yung ano lang, yung yellow lang yung ano niya. Nasa... Leka? Yeah, ano muna ako, magpunta ako sa Rossmann, magbili ako ng may bibilihin ako sa Rossmann, dyan na muna yan siya. Hindi pa naman dumating yung bus na sasakyan namin. Yeah, bisklay siya. Sa bahay na ako. Nagtapon ako agad ng basura dahil bukas kukunin yung basura namin. At hindi pa siya masyadong puno kaya yung basura namin sa taas nasa labas na, dito sa baba din nandun na din sa labas. Pati yung kay Uma nandun na. Ganyan po talaga yung ginagawa ko pag dapat alam ko kung anong araw kukunin yung mga basura namin dahil para ma-prepare ko ba, malabas ko mga basura dito sa bahay. Kasi noon yung basurahan namin, nasa loob yan ng garahean namin, no? Nilalabas lang yan pag kukunin na. Noon si Uma, may oras man sa ganyan. Siya ang nagdadala talaga sa labas. Minsan pinagsabihan niya kami. Pero siya nagpaalala sa amin ba na ngayon kukunin yung basura, yung kulay blue na basura, minsan yung yellow, minsan yung gray. Siya nagsasabi sa amin ngayon, simula nung nagkasakit si Uma, yung basurahan namin, sa labas ko na siya nilalagay doon sa gilid. Nakita naman po ninyo, no? Para hindi namin makalimutan ba? Baka sakali na makalimutan namin ilabas sa grahean namin yung basurahan. Hindi madala yung basura namin. Alangan naman na babalikan nila yan. Hindi naman nila babalikan. Maghantay ka na naman ng 2 weeks. Hindi naman pwede yan dahil araw-araw may basura tayong tinatapon, di ba? Kaya sabi ko kay Martin na mas mabuti na sa labas na lang natin ilagay para sigurado na hindi natin makalimutan kasi pag nasa labas diretso na yan ng yung taga kasi niyan, magdala sa kalsada siya yung mag-display doon sa basta ilabas lang namin sa grahean, ilabas lang sa loob ng bahay, basta dyan mismo sa harap ng bahay mo yung basurahan mo dahil hindi yan sila magdo-doorbell kung wala yung basurahan mo sa labas. Pag wala yung basurahan mo sa labas hindi talaga yun sila magdo-doorbell. Kaya sabi ko kay Martin noon, nung nagkasakit na si Uma ba, hindi na siya kami na talaga yung lahat ba. Sabi ko kay Martin na sa labas natin yan ilagay kay makalimutin pa naman kami, no? At hindi lang yan yung mga nakakalimutan namin, dami din namin nakakalimutan na bagay. Kaya sabi ko para sigurado na yung basura natin, nadadala talaga every week pag 2 weeks pala after 2 weeks, kunin yan. Dapat hindi natin makalimutan. Kaya na, ano gagawin natin sa basura natin sa bahay, no? Pag
Mag-antay na naman tayo ng 2 weeks, tapos palagi pa naman puno yung basurahan namin. Palagi puno. Dami ba kami dito sa Bay-Anim? Ba kami, no? 4K lang yung papel at yung plastic kasi nakaseparate na yan. Pero yung isa, palaging puno yung basurahan namin. Kuha niya dito, no? Sa bahay. Palagi talagang puno. Ngayon, nalabas ko na lahat yung basura. Ano na ako? Ano na yung ano ba? Wala na akong alalahanin ba na? Maaga kasi yung kukunin. Kaya yun ang ginawa ko. Pagdating ko sa bahay, nagtapon na agad ako ng basura. Umakit ako sa taas, kinuha ko doon. At itong kay Uma din, si Uma natulog na naman. Di na naman natulog yan kaninang madaling araw. Punasan ko nga sana siya kanina ba na? Natulog. Natulog na ito, nakaupo. Sabi ko na, hindi natin kita mapunasan ngayon, Umang. Siguro bukas na lang o mamaya na lang pag-gising mo. Natulog. Ngayon, sobrang sarap ng tulog niya. Kaya ngayon, magluluto po ako ng sinigang na baboy. Dami kong gulay na binili ba? Excited na talaga akong kumain. Naglakad talaga ako ngayon para exercise. Papunta doon ba? Pagsundo ko kay Fiona, naglakad ako para exercise. Ba kahapon, no? Isang oras talaga kami naglakad. Walang ano, diretso talaga yung lakad namin kahapon. Nanakit yung mga paa ko kahapon ba? Ayan, magluto muna ako ng sinigang na baboy. Pakita ko sa inyo yung mga gulay na binili ko. At syempre gagamitin ko itong sinigang na binigay sa akin. Itong sinigang na gabi. Meron pa akong isa. Itong gagamitin ko kasi masarap siya. Yan. Bakit ba sa taas ako magluto? Ay, nandoon yung mga gamit ko. Ay, yung baboy pala nandito. Yung baboy nandito sa ano ni Uma. Dito sa kanyang ito nilagay ni Martin dahil doon sa taas medyo puno. Ito na yun ang baboy na. Excited na talaga ako ba? Excited na talaga ako kumain. Gutom ako eh. Hindi pa ako nagtanghalian. Kanina tinapay yung kinain ko. Yung pagkagising ko. Nabili pala ako ng kurtina sa kwarto ni Michelle, no? Tapos hindi siya maganda yung quality niya. Sinauli ko kaya itong mga ano ko kanina ba? Nagmamadali ako kasi nga kukunin ko pa si Fiona. Yan lang tayo buhay natin ngayon. Palagi tayong busy araw-araw. Maraming ginagawa. Mga bata. Si Kasun, si Uma pa. Ngayon, punta na ako sa taas. Ito na yung mga dadalhin ko sa taas. Maghiwa na tayo ng gulay. Una yung talong ang ating hiwain. Tagal ko na hindi nakakain ng talong ba? Paborito ko ba yung talong? Ngayon, nasabik na talaga ako sa tinula ay. Tinula? Sinigang. Damihan ko talaga ng gulay ngayon. Diba sabi ko po sa inyo na para kaming sisipunin. Dalawa nung naramdaman nung weekend. Pero mas grabe kay Martin. Kay galing masyang na ng night shift ko. Sobrang stress ng katawan niya ba. Tapos ako, akala ko talaga sisipunin ako kasi ilang beses ako nag-atchi-atchi nung araw na yun. Tapos yung sipon ko tumutulo na lang. Tapos nagawa din ako agad ng lemon water, no? Ano siya, epektibo talaga siguro siya. Ay, hindi na ano yung sipon namin, hindi lumala. Ito naman ay kohlrabi. Hindi ko alam kung pwede ito makain tong dahon nito. Hindi ko pa na-try. Makain kaya ito? Damihan ko talaga ng gulay ngayon ba? Sabik na talaga ako sa akin. Yung talong, hinugasan ko na pala yun. Ito hindi pa. Hugasan ko muna. Ngayon, maghiwa na ako ng onion. Parang hindi bagay yung carrot sa ano, no? Sa sinigang na baboy, no? Kasi sinigang na gabi kasi yan siya ba? Wala mang gabi dito. Kohlrabi yung ginamit ko. Hugasan ko muna ang baboy. Tas, ito na yung gulay. Kunti lang pala yung gulay ko. Ito lang siya. Okay lang yan kasi kunti lang naman yung baboy. Wala yun. Hindi yun mabot ng 1 kilo. Nagluto din pala si Martin kanina ng sabaw ng manok. Ayan na ang sinigang. Pamaliit na itong kaldero na ginamit ko eh. Nilagay ko na lahat yung gulay para sabay-sabay naman ano. Lagyan ko pala ng kamatis.
Sarap na may kamatis yung sinigang din. Ay! Nakahalala ka. Ano na itong kanin natin. Nagluto din pala ako ng kanin. Hanggang ngayon, no, hindi pa ako nakabili ng bagong rice cooker. Ay, nagtingin-tingin ako sa online ba, pero wala akong nagustuhan. Parang ang gusto kong bilhin yung nasa Asian store. Maganda yun siya. Pag nakapunta lang kami ulit doon sa Dortmund or sa Bochum, doon ako bibili ng bagong rice cooker. Kuluin mo natin to para ay, sabik na talaga akong kumain. Gusto. Napakain ko si Oma ngayon. Pagigising lang niya. Gabi haba ng tulog ni Oma. Kainin muna natin. Oma! How's good? Yeah? Essen. Good. Essen. Nandito ako ngayon sa baba. May papakita ko sa inyo na regalo ko kay Fiona. Ito ay sa Zara ko to in order. Dahil nga no, malapit ng birthday ni Fiona kaya namili na ako ng regalo niya. Ngayong ano ba yan March 11 yung birthday ni Fiona. At ito nakita ko siya sa Zara ba. Nakita talaga ako sa sapatos na to. Ito siya. Ano ba tawag ito? Kurumi. Kurumi pala. Yan. Yawa po pangalan niya eh. Kurumi. Ano siya? Ganyan siya oh. Taran. Size 36 yan. Laki na ng paa ni Fiona na. Pero hindi ko alam talaga kung kasya naman to siya kay Fiona. Kasi si Fiona nasa 34 pa. 34. Maglapit na mag 35 kaya medyo malaki yung binili ko para masuot pa niya no? Hanggang next year o hanggang autumn. Tingnan na lang natin kung kasi yung mga Fiona bilis din ng paa niya eh. Ayan, sobrang ganda no? Pasale pa ito siya ngayon. 22 euro na lang to. Tapos yung normal price niya 35.95. Pwede na lang may size ni Fiona. Nakitan po talaga ako sa sapatos na to. Nangyari ko. May pang OOTD na si Fiona. Yung summer. Hindi naman to siya mainit na pwede ito suotin kahit summer. Yan siya. Kurumi. Ang ganda niya. Pero parang mabigat siya. Siyempre, binuksan ko siya dahil gusto ko makita. Baka kasi maliit lang or hindi pagkasya. Isa uli ko, no? May pa naman, may 2 weeks pa birthday bago mag-birthday si Fiona. Kaya tinignan ko kung kasya lang. Kasya naman yan sa kanya. Ganda pa, oh. Yan, si Fiona may bago na ng sapatos. Kung gusto niyo po mag-order ng ganito, bilisan po ninyo dahil na lang yan. Kasi sale pa siya ngayon. At hindi ko alam kung hanggang kailan yung sale nila. At maganda siya. Iwan ko lang talaga kung gusto ni Fiona tong style na to. Pero sigurado ako mahilig kasi yan siya sa mga arte-arte ng mga sapatos ba. Mga ganyan ba. Ito naman ay pangtulog. Ito ay Hello Kitty. Meron pala silang Hello Kitty, no? Sa Zara ba? In-order ko talaga siya agad. Pangtulog to. Meron naman siyang partner din na. Ayan, o. Gusto ba ni Fiona ng Hello Kitty? May bago na siyang pangtulog. Yan, regalo ko din yan. At, meron pa pala akong isang binili. Ito din ay Hello Kitty. Din to siya. Ang ganda talaga mamili sa Zara. Baka binilagay talaga nila sa ganito. Ito din ay Hello Kitty din. Ayan na matanggal eh. Ayaw na yan siya oh. Ito ay sing-sing at saka kwintas.
Ang ganda ba? Ang cute lang. Mahilig ba si Pino sa kwintas, sa sing-sing? Mahilig na ko. Ang dami po niyang kwintas, sing-sing. Mahilig po yung anak ko sa mga arte-arte. Nagmana po talaga yan sa akin. Mahilig sa mga accessories pa. Si Martin din naman mahilig sa mga ganyan. Mga sing-sing. Kahit relo nga eh. Mahilig si Martin sa relo. Ayan. Ano ba ito? Uy, na ano na siya. Na... Ayan. Sigurado po talaga ako magustuhan to ni Fiona. Dahil gusto po niya yung Hello Kitty. Hindi na siya matanggal. Ano siya. Ayusin ko muna to. Kita ko muna sa inyo yung pendant ng kwintas. Yan yung pendant ng kwintas. Hello Kitty. Cute, no? Ano lang ito siya? Magkano ba ito? Ay, €7.95. Yan. Yung sing-sing, kansyada yan sa kanya. Kaya balutin natin agad. Balutin natin ulit dito kasi tatago ko to. Tinignan ko lang siya para matago ko doon sa kwarto ni Oma. Ayan. Tago natin. So, ganyan ko din siya babalutin. Hindi ko na siya alisin dyan sa karton. Ang ganda kasi, oh. Gananin natin. At, isarado ko na. Hindi ko pa ito nagamit ang binigay ni Oliver ba? Maganda din ito siya gamitin pag marami kang binili. Lagay mo dyan sa loob. Tapos pwede mo siya kargahin ng ganyan. Pwede din. Ganyan. Matakpan pa yung piano. Hindi makita yung bilbil ko. Ang ganda itong bag na to. At meron din siyang ano dyan. At meron pa dito isa pa. Malaki din to sa. Gusto ko din yung kulay niya. At yung style niya. Ganda siya. Ewan ko lang. Gusto ko talaga itong bag na to. Dapat hindi ko to siya dito nakalagay sa loob ng doon sa kwarto ni Uma to. Doon pala sa isang karton ba? Nung Pasko, nag-ano kami dito. Dapat hindi to siya nakatago kay gamit to pag mag-grocery. Gamitin natin to. Kaya bigay ito ni Oliver Cagas na. Naman, natapos na ako magbalot ng regalo ni Fiona. Ngayon, akit na ako sa taas. Baka hinahanap na ako ni Martin. Baka sabi ni Martin, sana yung asawa kong pinakamaganda. Nandito lang sa baba. Lagi na ako nagbibiro sa inyo, no? Kasabihin niyo ba, pinanggwapa ginis Mami Rose ba? Pinanggwapa juga siya. Bago po natin i-end tong video na to ngayon, matulog na nga sana ako. Baka kailangan nag-i-edit ako ngayon ng video na ngayon na i-upload natin bukas. Bago natin i-end to, kasi may nag-comment sa last na upload ko na kumusta na si Michelle. Hindi niya na nakita si Michelle o na-miss niya si Michelle ba yung sabi niya. Dahil na tanong niya yung anak kong dalaga. Ngayon, sasabihin ko na po sa inyo na hindi po okay yung anak ko. Dahil itong anak ko po, ilang weeks na po hindi pumasok. Dahil may dinadala siyang problema na hindi niya sinasabi sa amin ba. Yan po talaga yung naano ko sa itong anak kong dalaga dahil hindi niya sinasabi sa amin yung problema niya. Hindi niya sinishare sa amin agad para naman ma-action na namin or may magawa kami ba. Ayun namin na lumala. Napansin lang namin to na hindi na siya okay hindi na siya pumapasok. Ayun na niyang pumasok. Ninenervyo siya, umatake yung panic atake niya. At sumasakit yung tiyan niya, lalo na paglunis na. Umiiyak, may kinatakutan. Ako naman, sobrang alala ko sa anak ko dahil ayoko masira yung kinabukasan niya. Kasi ngayong summer, magtatapos na yan siya sa grade 10. Maganda pa naman yung grades ni Michelle. Matalino din si Michelle. Kaya lang,
meron po siyang mga kaibigan o classmate niya na sinisiraan siya sa mga iba niyang kaibigan at pinagkalat pa na may cancer siya, pinagkalat pa na buntis siya. Basta maraming mga pinagkakalat na mga chismis na hindi totoo. Itong anak ko kasi, pinanganak ko to na hindi kasing tigas ng bato ba na meron din kasi mga bata na pag mga may narinig na mga ganyan, hayaan mo yan, di naman totoo yung mga sinasabi nila, mga ano yan, didmaw lang yan, di ba ganyan? May mga bata talaga sobrang hina po sa mga ganyan bagay ba. Itong isa na dyan, ang anak ko, hindi na niya nakayanan yung mga pangbubuli sa kanya, paninira sa kanya. At hindi naman siya, at ayaw, ang pinakaano pa ni Michelle, ayaw niyang gumanti. Hindi siya gumanti, hindi siya nagsalita ng hindi maganda dun sa mga bata. At wala siyang, ayaw niyang manakit, sabi niya, ayaw kong manakit ng ibang bata. So nasabi ko sa sarili ko, mas gusto pa niya na siya yung masaktan kaysa siya yung manakit sa ibang bata. Hindi niya sinabi sa amin dahil alam niya na ako talaga, hindi ko pinahayaan yung ganyang bagay. Gusto ko talaga na pumunta sa eskwelahan, ipatawag yung parents ng bata na yon at kausapin, di ba? Para ma-action, namin. Kaya hindi niya sinasabi sa amin dahil alam niya, kilala ako ng anak ko na hindi ko hinahayaan yung ganyang bagay. Dahil ayaw ko na may mangyari sa kanya at ayaw ko din na masira yung kinabukasan niya. Dahil meron na po kaming experience kasi, meron nangyari na din kasi sa kanya yan. Nung grade 5 pa siya, binubuli yan siya. Grabe yung nangyari sa anak ko nung grade 5 siya. Tas isang beses pa nagbiyahe yan siya papunta sa eskwela nila kasi malayo yung eskwela ni Michelle nung una sa Atindorn. Sa bus pa yung nangyari, tinadyakan siya, sinabunutan, tinulak ng isang estudyante doon. Walang ginawa ang anak ko, hindi man lang gumanti. Sobra yung nangyari sa anak ko, kaya nilipat siya dito sa eskwelahan na malapit sa amin. Yun ang advice ng doktor. Kaya nung grade 7 siya, grade 8, okay, grade 9, hanggang grade 9, bago matapos yung grade 9, summer, pansin namin may nagbago na naman sa ugali niya. Pero okay lang yun. Tapos nung pasok ka na naman, grade 10 na siya, pumasok pa siya ng ilang buwan, pumasok pa siya. Pero may napansin kasi sa Christian, hindi niya nasasabi sa amin kung may problema siya. Lalo na pag yung ganyan pambubuli. Pero, napapansin ko sa ugali niya. May magbabago sa ugali niya ba? O sa mga kilos niya. So ngayon, dinala namin siya doon sa, hindi siya doktor ng mga depression, pero isa siya sa mga special din siya na tumutulong sa mga problema na ganyan ba. Dinala namin doon ng anak ko. Doon niya kininto lahat yung mga nangyari sa kanya. Sabi niya, wala na akong ganang, kasi nung bago lang, nung December lang, nabanggit na naman kasi niya yung suicide kasi Kaya doon talaga ako na, na naman ba, na nagising na naman ba nung time na yun na binanggit niya yan Sabi ko, ano na naman kayo nangyari dito sa bata na to? Kaya doon na namin nalaman lahat noong pumunta kami doon sa appointment niya. 2 weeks ago ata yun. Umiyak siya doon. Grabe yung puso ko parang ano ba na nakita niyo po ako dito, nagbe-video ako, masaya ako, ganyan. Dito sabay, araw-araw akong, kahit may problema ako, hindi ko sinishare dito sa inyo. Pero, yung anak ko pala, may dinadalang sobrang bigat na problema na yung yung kinabukasan niya, tulad ngayon, matapos na sana siya sa grade 10. Diba, hindi namin alam kung matapos pa niya. Dahil nga ilang weeks na siya, tapos ngayon, ayaw talaga niyang pumasok. Hindi namin siya mapilit. Dahil yung mga tao na nanira sa kanya, classmate kasi niya yan nakakasama niya yan araw-araw. Nakikita niya araw-araw. Tapos ayaw na niya makita yung mga pagmumukha ng mga tao na yun. Katulad din yung nangyari nung una na nabully siya. Ganyan din. Kaya sabi ko sa kanya, kiniasap namin yung nag-interview sa kanya last week. Kasi hindi pwede kasi dito sa Germany, hayaan na lang na yung mga bata hindi na pumapasok sa eskwela, hayaan mo lang. Hindi kasi pwede yan dito Bawal nga mag-absent dito, no? Porkit lang kung may sakit ka. Kaya, naghanap kami ng
ano ba kung anong gagawin namin para naman maano ng eskwelahan na hindi namin pinabayaan yung anak. May naginawa din kami pa kaya. Tapos yung problema ngayon, ayaw pa niya pag-usapan yung problema niya. Ayaw talaga niya pag-usapan yung problema niya. Ayaw niya na may nakikipag-usap sa kanya, na pag-usapan niyang ganyan. Pero kinakausap namin siya, i-share mo lang lahat kung anong nasa loob mo, anong nangyari sa'yo, anong mga pamubuli na. Kaya sabi ko sa kanya na, nung last week, nagpunta kami doon, pwede natin i-reklamo ang bata. Pwede natin patawag yung parents niya. Para, para wala na siyang ibang mabiktima na bata. Kasi hindi lahat ng bata ang matigas. Katulad ng bato na pag binubuli, pag may mga ganyan. Hindi nasasaktan ba? Hindi naman lahat ng mga bata ganyan. Para wala na siyang mabiktima ang ibang bata. Ayaw kasi ng anak ko. Tapos pag ayaw kasi niya, i-respeto namin yan. Yan din sabi doon sa wala kami magagawa pag ayaw niya. Kaya, yan yung problema namin. Hindi lang, nakita lang po niyo ako dito na matawa, masaya tingnan, pero hindi niyo pa alam na meron din kami mga problema dito. Hindi ko lang sinashare to sa inyo agad dahil nga ayaw ko din muna mag-share dahil nga sa na pag-usapan lang din na share ko lang ito sa inyo ngayon dahil may nagtanong about kay Michelle. Ilang weeks na din, diba, na lumabas kami, kumain kami sa restaurant, sumama yan siya. Alam po ba ninyo, sobrang saya po namin nung time na yun dahil ilang weeks na po yung anak ko hindi lumabas ng bahay. Ayaw po talaga niya lumabas ng bahay. Kaya sobrang saya namin nung time na yun na sumama siya sa amin, gusto niya lumabas. Kasi ayaw ko na, palagi lang siya nasa bahay, panagmukmuk sa kwarto niya. Kaya sobrang, ewan ko ba, parang hindi namin alam ni Martin kung anong gagawin namin. Kaya bukas may appointment na naman siya doon. At mag-Marso na, March, April, May, June, 4 na buwan na lang, matatapos na naman yung mag-summer vacation na naman yung mga bata. Tapos hindi siya basta sobrang, yung stress ko ngayon, no, parang, kung alam lang po ninyo, gusto ko lang din itong i-share sa inyo dahil sa may mga anak na kausapin po natin yung mga anak natin na huwag po mangbuli ng ibang bata, huwag po manira, huwag mga lahat pa. Kasi hindi kasi natin alam yung mga pinagdadaanan ng mga tao, yung mga bata. May mga bigat silang mga pinagdaanan, may mga depresyon, mga ganyan. Kaya, kung may mga anak tayo, kusapin natin yung mga anak natin, na huwag mambuli, huwag magsalita ng masama sa ibang bata. At kung may mga anak din tayo na may napapansin kayo sa ugali nila na nagbago, kausapin po talaga ninyo kung may problema siya. Para, para hindi pa huli ang lahat. Para maagapan kung meron man siyang mga depression. Kausapin po ninyo yung mga anak dahil sa napapansin ko po ngayon, no, yung mga bagong ngayon. Parang napaka-sensitive ng mga bata ngayon ba? Isa na dyan yung anak ko. Kaya itong dalawa kong anak, sinasabi ko ito na huwag mambuli, huwag masalita ng mga sama ng bata. Kasi sa nangyari sa kapatid nila, na nagka-depression dahil sa ganyan. Kaya bukas balik na naman kami doon. Sa appointment niya. Hindi namin alam kung babalik pa ba siya sa eskwelahan. Yan talaga yung malaking tanong. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Sobrang, itong anak ko napakahina sa mga ganyan ba? Hindi marunong lumaban. Ayaw niya talaga salita ng masama sa mga ibang. Sabi ko sa kanya, lahat ng mga bata, lahat ng mga classmate mo na kaibigan nagsalita ng masama sa iyo, huwag ka na makipag-contact sa kanila. Sabi ko sa kanya. Problema lang kasi ayaw talaga niya pag-usapan yung problema niya. Ayan talaga yung na ayaw niya pag-usapan yung problema niya ba. Sabi ko nasira na yung kinabukasan ng Michelle dahil lang sa mga bata na yan. Kaya gusto ko sana na kausapin yung parents ng mga bata. Kausapin yung mag-meeting. Tungkol sa eskwela. Ayaw kasi niya eh. Yan talaga yung na kinakalungkot ko na hindi namin magawa na
Kasi ayoko na naman biktima naman yung mga bata na yun eh. May bago na naman silang mga ano ba? Yan yung problema namin ngayon ni Martin. Yan yung dinadala namin na hindi namin alam. Minsan kapag kami lang dalawa ni Martin sa kwarto, no, mag-usap-usap kami. Minsan, yung lungkot namin, sobra yung lungkot namin ba? Yan si Michelle, napaka-active ba niya nung bata pa niyan? Halos lahat ng, ano ba, meron siya kaibigan na kapitbahay namin. Nalalaro yan sila araw-araw. Wala talaga yung, si Michelle, sa elementary, wala yung, hindi yan maldita, hindi yan walang kaaway, napaka-friendly niyan. Tapos ngayon, binubuli na 2 beses na. Una, noong grade 5 siya, ngayon, noong grade 9 nag-start. Ay, nako. Kaya sobrang, naalam lang po niyo, no? Sobrang iyak niya noong last week doon. Sobrang, nilabas niya talaga yung lahat na sa loobin niya ba. Kami na-shock na lang kami ni Martin na, gano'n na pala nangyari sa anak namin. Kaya yun nga, ayaw kasi niya magpinto sa amin. Yun ang ano namin ba. Hindi siya nagsishare sa amin agad. Saka na namin yan malaman pag huli na ang lahat na grabe na yung dinala niya grabe na yung dala niya ba na sakit, bigat sa dibdib niya, lahat ng, para bang, ay nako. Kaya yan yung ano namin, hindi ko alam kung magkaano pa siya, magkatapos niya yung ngayon, ano niya ba, grade 10 niya. Ay nako, bukas may appointment kami doon, kaya hindi ko pwede maliit matulog ngayon dahil maaga yung appointment namin alas 9. Kaya matulog na ako. Nishare ko lang po sa inyo dahil nga may nagtanong kumusta na si Michelle. Yun nga yung problema niya ngayon. Ay, nako Lord. Nishare ko lang to sa inyo ha dahil gusto ko na ano ba, yung mga kung may napapansin kayong ugali sa anak niyo na hindi na normal, kausapin po talaga ninyo, tanongin ninyo kung may problema siya para maagapan at hindi pa huli ang lahat dahil hindi po natin alam kung ano sa isip nila minsan eh. Kaya yun lang po munang may share ko po sa inyo ngayon at ikwento ko na lang po din sa inyo next time yung resulta ng yung ano ba yung appointment namin bukas ba dahil kasama namin si Michelle bukas doon. At yun lang, matutulog na ako dahil late na dito. At maaga pa kami bukas. Kaya yun lang po muna. Good night.